At tayo po ay magpo-proceed sa ating declaration. Mananampalataya tayo. Sino dito ang excited na gumawa ng declaration? Amen? Sige po, tayo po ay magde-declare. Praise the Lord. So lalakasan po natin ang atin pong declaration. May kasama pong pananampalataya. Ready? I declare I will experience God's faithfulness. I will not worry. I will not doubt. I will keep my trust in Him, knowing that He will not fail me. I am more than a conqueror. I will give birth to every promise God put in my heart, and I will become everything God created me to be. I declare that God has a great plan for my life. He is directing my steps. He will work out every detail to my advantage. He is about to release a special grace to help me accomplish His purpose and fulfill His vision. These are all my declarations in the powerful name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, you are super blessed. Makakaupo na po kayo at tatawagin ko po si Miko upang i-recite ang Luke chapter 4 verse 18 to 19. Sabayan po natin siya. Ito po ang ating confession. Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty those who are sight to the blind, to set the liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Praise God. Thank you, Miko. Praise God. Yan po ang Luke chapter 4 verse 18 to 19. So, every Sunday, ito ang ating confession of faith because we believe that ito po yung mission ng ating Panginoong Jesucristo, and because of the power of the Holy Spirit, yung mission na ito ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. So, itutuloy po natin yung ating series na pinag-uusapan because this is our third Sunday for the month of July. And ang atin pong topic na pinag-uusapan is full blast in our calling. At sa umaga pong ito po ang part 1 ng topic na ito na naka-assign po sa atin, God is calling you. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, God is calling you. Ang ibig sabihin po nito, our God is alive. At ang Diyos na kinikilala natin, He is actively involved in our lives. Siya yung Diyos na nung nilikha tayo, hindi niya tayo inabandon. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. But when God created us, patuloy niya tayong sinasamahan. Amen. At dahil sinasamahan tayo ng Diyos, tinatawag niya tayo. Nais ng Panginoon na makasama tayo sa pagbuo ng kanyang magandang plano para sa sanlibutan. And let us read the Word of God because the Word of God is the supreme, the final authority of our faith. Let us read in the book of Romans chapter 8, from verse 28 through 30. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. God is actively at work. Can I hear your amen? Huwag nating iisipin na pinabayaan tayo ng Diyos. Huwag nating iisipin na ang Diyos ay natutulog. He is a passive God. No. God is at work. At ang sabi dito ng Biblia, alam natin, we know, if you are sensitive, if you are observing,
may ginagawa ang Diyos, may pagkilos ang Panginoon. And we know that in all things, maging ito man ay mga mabubuting bagay, maging ito man ay mga problema, mga pagsubok, trials, challenges, we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Sino dito ang mga umiibig sa Panginoon? Can I hear your amen? At nawa ang pag-ibig natin kay Lord ay patuloy na lumago, patuloy na mag-level up. Ang pag-ibig ng Diyos, perfect. Wala nang ilalago yan. To the maximum level. Pero tayo, ang pag-ibig natin sa Diyos, pwede pa yang mag-level up. If you are in love with God last year, dapat itong taon na ito, nandito na tayo sa kalagitnaan ng taong 2024, dapat mas in love ka kay Lord ngayon. Nakakalungkot, may mga tao, kahit na sa mag-asawa, ang feeling nila, nung sila ay nagsisimula pa lamang sa kanilang relationship, in love sila. Pero dumating sa point, parang nag-fade, parang nawala yung pagmamahal. Pero dapat kay Lord, ang pag-ibig natin kay God, dapat mas lalong lumalago. Can I hear your amen? Alam niyo sa mag-asawa, pagka ang pag-ibig natin sa Panginoon, mas lalong nag-level up, pati ang pagmamahala ng mag-asawa, lalago yan at magle-level up. At ang sabi po dito, hindi lamang ang mga umiibig sa Panginoon, but we know that God is at work. Not just to those who love Him, but to those who had been called according to His purpose. Sa mga tinawag ng Panginoon para sa kanyang layunin. Sabihan mo nga ang iyong katabi, tinawag ka ni Lord. Because God is active, may ginagawa siya, at nais niya tayong anyayahan. Because the calling of God is an invitation. We can say yes. And we can also say no. It's a calling. It's an invitation. At ang sabi pa dito sa verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Because our God is an all-knowing God, He is an omniscient God, nasa isipan na tayo ng Diyos, kilala tayo ng Panginoon, hindi pa man tayo ipinapanganak, wala pa man tayo sa sinapupunan ng ating mother, kilala na tayo ni Lord. Pagdating ng verse 30, ang sabi ay ito, and those He predestined, He also called. Binanggit na naman dyan. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Napakainam ng topic na ito because this morning, palalalimin pa ng Panginoon ang realization natin na ang Diyos na actively involved in our lives, the God that is at work, He is calling us. He is inviting us. God's calling is of extreme importance. Hindi lang siya mahalaga. Sobra-sobrang napakahalaga. At sana maano natin ito. Magkaroon tayo ng realization na napakahalaga ng calling na ito. Kaya nga kinakailangan ma-discover natin. We don't need to invent the calling of God for us. Hindi tayo ang magde-decide, Lord, ito ang gusto kong calling, kasi si Lord ang nag-i-invite. Naranasan nyo na ba yung may magba-birthday? At in-invite mo ang sarili mo. Invite mo ako, birthday mo pala. Si Lord hindi ganon. Si Lord, dapat ma-discover natin ang invitation ng Panginoon sa atin. God's calling is of extreme importance because it affects everything. Sabihin nga natin everything. Yan ang calling ni Lord. It affects everything in a person's life
temporal, and eternal. Grabe ang importance nitong panawagan na ito. Kaya nga pag hindi mo ito na-discover, na mismo yung calling, sayang. Marami sanang pwedeng maranasan sa buhay ng isang tao pag na-discover mo, lalo na pag na-discover mo ang calling ni God very early. Ang dami mong pwedeng magawa para sa kaharian ng Diyos. Both temporal, sa buhay natin dito, kasi ang buhay dito sa mundo, temporary. Amen. Pero yung calling na yan, hindi lang maaapektuhan yung buhay natin dito sa present temporality, pero maaapektuhan niya yung future eternity. Ganon kahalaga ang calling. Alam niyo ba na dinesign tayo ng Panginoon, dinesign ka ni Lord for the fulfillment of His calling in your life. Your personality, your temperament, your giftedness, your talents, and even the resources that He will entrust to you, and even the people He will bring into your life, nakadesenyo lahat for the fulfillment of His calling in your life. At maging sa lugar na pagdadalhan sa iyo ng Panginoon, yung mga territories na ipagkakatiwala sa iyo ni Lord, lahat yan ay nakaayon, naka-align doon sa calling niya para sa iyo. Kaya napakainam na at a very early age, nakikita ko naman na lahat kayo dito ay mga bata pa. Sabihan mo nga ang katabi mo, pabata ka talaga ng pabata. Sa Panginoon, tayo ay pabata ng pabata, nare-restore ng Panginoon ang kalakasan sa ating mga katawan, winawaksin natin lahat ng sakit at karamdaman. Sabihin mo nga, sakit at karamdaman, layas. Sabihin mo, I am healed, I am healthy. In the name of my Lord Jesus Christ. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Thank you, Lord. In the Bible, the word call is used most often to refer to God's initiative. Siya ang nag-i-invite, siya ang tumatawag to bring people to Christ and to participate in His redemptive work in the world. May ginagawa ang Panginoon. Nire-redeem ng Panginoon ang mundong ito. Kaya nga dapat maunawaan din natin na kung ang Diyos ay active, merong redemptive work si God, merong kaaway. The thief, the devil. At itong kalaban na ito, itong magnanakaw na ito, ang kanyang layunin is to steal, to kill, and to destroy. Amen. Dapat aware tayo dyan. Hindi lang tayo sensitive na merong Diyos, alam natin na merong Diyos na lumikha ng langit at lupa, He is at work, meron siyang panawagan, He is actively involved in our lives, at meron siyang redemptive work, pero dapat sensitive din tayo na merong kaaway. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, our struggle, our battle is not against flesh and blood. Amen. That is why we need to pray. We need to trust God and we need to pray for one another. At ako po ay nagagalak na nalaman ko may mga nananalangin pala para sa amin. Nung kamakailan lang ay nakausap ko si Sister Mercy. Nasaan ba si Sister Mercy? Hindi ko makita. Nasa Sunday school. Sabi niya, Bishop, pinapanalangin kita every 2 a.m. Mapapasarap ang tulog ko ng 2 a.m. Dahil alam ko na may nananalangin para sa akin. Magigising lang ako pag tumawag si Sister Banji. Pero hindi na yan tatawag kasi marunong ng mag-deliverance. Amen, sis.
Kasi anong araw nga ba yon? Tuesday. Tumawag siya, mag-aalas 2 ng madaling araw. Dahil, ilan yon? 50 mga mangkukulam, ang mga nagtulong-tulong para sila ay i-attack. Kasi galit na galit sila sa church. At galit na galit sila kay Bishop Ton. Kaya ipapanalangin nyo kami palagi. Pero mas makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. And we found out, ito din palang mga meron pala silang network. At sila din pala, yung naging cause kung bakit nagkaroon ng sunog doon sa bahay ng kapatid ni Pastor Russell, kila Kagawad. Na-discover yan kasi meron ding nahuling mangkukulam sa kay Christ Darakaypian. Sabi niya, hindi ako kasama ng mga yon. Matataas na yung mga yon, sabi nung isang mangkukulam. So, kasi taga-Kamarin din siya. At nung nanalangin naman tayo sa Ortigas, praise the Lord, palakpakan nga natin ang Panginoon. Meron tayong bagong ministry na masisimulan. Actually, ito ay niredeem ng Panginoon. Sa Ortigas, every Wednesday, kung may mga kilala kayo sa mga kasama natin sa online, every 6 p.m. sa BSA Tower. Nanalangin tayo doon ng Monday. Tama ba yon? Monday, ano? Monday evening, ano? Tama ba? Sorry. Ano? Nalito na ako sa araw. Martes. So, tama. Tuesday evening, nanalangin tayo doon. Dinedicate natin yung lugar. Wednesday morning, nagkaroon ng sunog sa BSA Tower, sa basement. Obvious naman yung mga attack ng enemy. Kumikilos ang Diyos, pero kumikilos din ang enemy. At tatandaan natin yung mga calling na pinagkaloob sa atin ng Panginoon towards the fulfillment of His purpose. Bakit napakahalaga ng calling? The significance of your calling is dependent on the value of the caller. Sino dito naranasan mo nang may tumawag sa'yo? Kaya lang yung tumawag sa'yo, pagtingin mo, yung tambay sa harapan ng barbershop. Sinitsitan ka lang. Psst! Hindi mahalaga yung pagkakatawag. Nagiging mahalaga ang pagkakatawag, depende kung sino ang tumatawag. Kapag nakatanggap ka ng tawag sa cellphone mo at lumabas yung pangalan ng tumatawag, nagmamadali ka. Kasi kilala mo kung sino yung tumatawag, napakahalaga. May mga pagkakataon, unknown yung caller, may mga pagkakataon, ayaw mo ang sagutin. Hindi mo nakikita yung importance ng call, hindi mo kilala yung caller. Pero ang pinag-uusapan natin, sino ang tumatawag? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So napakabigat ng calling na ito. Another thing, the significance of your calling is dependent on the value of the call. Anong uri ba yung pagkakatawag? Bakit ka ba tinatawag? So, pag ang Diyos ay tumawag, hindi lang mahalaga dahil kung sino ang Diyos, pero kung ano ang panawagan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. And I want to share 3 types of calling para mas maunawaan natin kung paano tayong tinatawag ng Panginoon. And I just pray that the Holy Spirit will speak to you. Will speak to each and every one of us para mas ma-discover pa natin, mas maging malinaw because this is extremely important. It will affect our lives here in present temporality and in future eternity. Ano itong 3 types of calling na ito? Number 1, calling of salvation. Lahat ng tao, lahat ay tinawag ng Diyos upang maligtas. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 12, ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal. Look at this.
Take hold of the eternal life. Sabihin natin, eternal life. One more, sabihin natin, eternal life. Napakahalaga niyan. Kung saan natin i-spend yung future eternity natin, ang tawag dyan ay eternal life. Napakahalaga niyan. Kasi pag namatay ang katawang lupa, ang kaluluwa ay hindi namamatay. May kamalayan pa rin yung kaluluwa na yan. Kaya lang ang tanong, pagdating ng paghuhukom, saan mananatili ang kaluluwa? Sa dagat-dagatang apoy o sa langit kasama ang Panginoon? Sabi dito, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, ikaw ay tinawag para sa kaligtasan, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nangyari yan nung ikaw ay gumawa ng iyong confession. Ano itong confession na ito? Ito ay expression ng faith. Pagkilala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Pag sinabing tanging tagapagligtas, nag-iisang tagapagligtas ng ating buhay. Tinatawag ang lahat ng tao para sa kaligtasan. Pero tatandaan natin, ang panawagan na ito ay invitation. You can say yes, you can say no, you can accept the invitation or you can reject the invitation. Pero ang sabi ng Panginoon, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right, He gave the power, He gave the authority to be called children of God. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish. Wala sa isip ng Diyos, hindi desire ng Panginoon na kahit sino pa man ay mapahamak. Anong ibig sabihin ng perish na ito? Mapahamak. Anong kapahamakan na ito? Walang hanggang kapahamakan, ayaw ito ni Lord. But, everyone to come to repentance. Ang nais ng Panginoon, lahat tayo ay lumapit sa Kanya, magsisi, repentance, metanoia, magbago ng pag-iisip. Sino yung nandito ko ngayon kailangan mo ng pagbabago ng isip? Ng pagbabago ng isipan. Kasi nagsisimula yan sa isipan natin eh. Yung babaguhin mo yung pag-iisip mo, maniniwala ka na may totoong Diyos, maniniwala ka na ang Diyos na ito ay kumikilos, maniniwala ka na ang Diyos na ito ay merong redemptive work, meron siyang ginagawa upang iligtas ang sanlibutan, ang sangkatauhan, ang lahi ng tao. Kung ang tao ay tatanggap sa kanyang panawagan, mananampalataya, bibigyan niya ng kaloob, regalong buhay na walang hanggan, calling of salvation. Sino dito tumugod ka na sa calling na yon? O sino dito, you've been rejecting that call from God? Naranasan nyo na ba yung may tumatawag sa'yo, hindi mo pinapansin? Inano mo pa, tinanggal mo pa yung sound ng cellphone mo? O panay yung reject na panay ang pindot mo doon sa... Huwag nating i-reject ang panawagan ng Panginoon. The calling of salvation. At kung tinanggap mo na yan, you are a child of God. We are children of God, magkakapatid tayo sa Panginoon at dapat tayong magmahalan. Sabihan mo nga nasa kaliwa at sa kanan mo, I love you my brother, I love you my sister. Number 2, calling of mission. Una, calling of salvation, pero meron ding tinatawag na calling of mission. Nakakilala tayo sa Panginoon, hindi lang tayo uupo. Hindi lang tayo pupunta sa church every Sunday. Hindi lang tayo nandito sa mundong ito para tuparin ang mga ambisyon natin o magsosurvive tayo every day. No. Meron tayong mission. Whether you like it or not, because you are a child of God, you are a missionary. Amen.
Ang sabi ng Mark chapter 16 verse 15, He said to them, He said to His disciples, sabi ng Panginoong Jesucristo bago siya mag-ascend sa heaven, go into all the world and preach the good news to all creation. Inuutusan tayo. Yung mga taga dito sa San Jose del Monte, Bulacan, magsisimula ka dito. Sa iyong pamilya, yan ang Jerusalem mo. Pero hindi lang dito. Kaya nga tayo ay nagpa-plant ng mga churches. Praise God. Merong 2 daughter church na magsisimula ngayong linggong ito. Christ the Rock, Miramonte, and Christ the Rock, Novaliches. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. At sa Wednesday, magsisimula naman ang ating midweek sa Ortigas. Susunod na ang USA. Can I hear your amen? Purihin ang Panginoon. Bakit? Kasi inuutusan tayo, may mission tayo to preach the good news or the gospel to all creation sa buong mundo. Palagi nyo na yung naririnig sa akin. Tanungin mo nga ang katabi mo. Kapatid, hindi ka lang hearer of the word. You are doer of the word. Tanungin mo siya, may passport ka na ba? Ihanda nyo yan. Kasi one of these things, because of the anointing that the Lord has entrusted to us, may mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng mga open doors all over the world. Hindi po pwedeng kami lang ni Rebsel ang pupunta doon. Mabilis kaming tatanda. May mga pagkakataon, OMJ, ikaw na ang magpunta doon. Ha? Saan? Afghanistan ba? Hindi. Sa Australia naman. Yan. Verse 17, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Grabe yung kapangyarihan, yung authority, yung exousia. Yan ang Greek word ng authority, yung exousia na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen. Grabe yung dunamis power. Kaya nga alam nyo, nung ano na yon, yung encounter na yun namin doon sa mga mangkukulam, yung isa doon, yung ang asawa niya mambabarang, ang sabi sa akin, hindi mo alam kung sino ang binangga mo. Sabi ko, pero kilala ko ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi ko, lahat ng mga kasama mong mga mangkukulam na yan, magsisisi sila at kikilalanin si Jesus Christ as Lord and Savior. Nakakatatlo pa lang kaming mangkukulam, sabi nung pinakahuli, ayaw na po nila, ayaw na nung iba. Kasi ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 12, but you will receive power, dunamis, when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Look at this, in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Meron talaga tayong misyon. At ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. At huwag tayong matatakot dahil sinasamahan tayo ng anointing, sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, authority ng gagaling sa Panginoong Jesucristo, may provisions ang Panginoon. Isipin ninyo yung pinapagamit sa atin na lugar sa Ortigas. Pinapagamit sa atin yon from Monday to Sunday for free. Ano yan? Prime area yan. Nasa business area yan. Pinapagamit sa atin. Sila din ang sasagot sa electricity, sa water. Sabi namin, naka-online po. O sige, palalagyan ko ng wifi. Praise the Lord. Si Lord ang magpo-provide. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Acts chapter 13 verse 47, for this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Meron talagang misyon na pinagagawa sa atin si Lord. Pwede mo bang sabihan ang nasa kaliwa at
nasa kanan mo, you are a missionary. May pangatlo. Ang pangatlong type of calling, calling of vocation. Ang una, calling of salvation. Pangalawa, calling of mission. Ang pangatlo, calling of vocation. Para magkaroon ng katuparan yung mission na yon, bawat isa sa atin may specific task. May specific assignment si Lord. God called people to a particular, specific work and gives various kinds of guidance for that specific work. Pag tinawag ka ni Lord sa isang specific, particular vocation, magbibigay si Lord ng guidance. Tingnan niyo po ako. Step by step. Huwag mong i-expect na ilalatag sa iyo lahat ni Lord. Naalala ko nung umaattend pa lang ako ng Bible study sa FEU. Nung nag-aaral ako sa Far Eastern University, nung una akong naka-attend ng Bible study, na-sharean ako ng gospel, ano kaya, nilatag ka agad ni Lord sa akin, one day, magiging pastor ka, magiging bishop ka, baka tumakbo na ako kaagad. Nangayaw kaagad ako pag pinakita, one day, magkakaroon ka ng ministry at haharap ka sa mga satanista, sa mga baka tumakbo na kaagad ako. Ha! Hindi ilalatag ni Lord lahat. Habang sumusunod ka sa Panginoon, doon nare-reveal unti-unti ang mga guidance ni Lord para doon sa particular vocation. At tatandaan natin sa part 2, yung specific, paano ko malalaman kung ano yung particular specific vocation. Pero kung gusto kong magpakita ng isang example sa Book of Exodus, chapter 3, I believe ito ay familiar yung story na ito sa inyo. Sabi dito sa verse 1, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. Kung titignan natin, itong Moses na ito, parang napalayo siya. Ang pagtinignan natin yung kwento ng buhay niya, parang napalayo siya sa magandang plano ng Diyos. Bakit? Kasi, bago ito nangyari, siya ay Prince of Egypt. Napaka makapangyarihan niya. Mayaman, makapangyarihan. And then biglaan na lang nakita niya ang sarili niya, ang sabi dito, tending the flock of Jethro, his father-in-law. Nagtatrabaho na siya sa isang tupahan na hindi kanya. Nakikitrabaho lang siya. At kanino pang tupahan yon? Sa kanyang biyanan. Isipin mo, dating Prince of Egypt, powerful, influential, biglang nandun na sa wilderness, nag-aalaga ng tupa, hindi pa siya may-ari. Sino ang may-ari niya? May-ari. Biyanan niya. And he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Verse 2, There the angel of the Lord appeared to him in the flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Verse 4, When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Verse 10, So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Hindi lahat tinatawag para maging tagapagligtas ng mga Israelita. That is a very specific vocation. Ibinigay kanino? Sa papaanong paraan? Through the burning bush. Kaya pag binasa natin yan, huwag tayo mag-iisip, ganun pala si Lord pag tumawag. Kailangan pala may burning bush. Mali. Iba-iba ang pamamaraan ni Lord sa pagtawag. Pag naghanap ka ng burning bush, puputi na ang buhok mo. At pwedeng
may mga malagas na. But I pray, kayong mga nandito ngayon, ay bibigyan ni Lord ng matibay na buhok at makapal na buhok. Can I hear your amen? Hallelujah. Pero, iba-iba ang panawagan ng Panginoon. Hindi lahat may burning bush experience. Can I hear your amen? Another example in the book of Isaiah chapter 6, verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Sino ito? Ang pinapatungkulan naman dito ay yung panawagan kay Isaiah, kay Prophet Isaiah. Above him were seraphs, nakakita pa ng mga angel, each with 6 wings. With 2 wings they covered their face, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Pagdating ng verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? And I said, here am I, send me. Si Moses, burning bush. Si Isaiah, vision. Nakita niya talaga sa vision ang Panginoon at siya ay iniimbitahan. Sino ang isusugo ko? Ang sabi niya, hindi, walang detalye. Ang sabi niya, Lord. So how to identify your calling? Dito na po ako matatapos. Yung kasunod nito ay i-discuss natin next time. Ang unang-unang nilalagay ng Panginoon para, ang unang-unang guide para ma-discover natin ang ating calling, number 1 is desire. May mga pagkakataon na pag tinawag tayo ni Lord, siya ang naglalagay ng desire. Pero hindi pala, isa lang ito. May mga pagkakataon nga, kung ako ang tatanungin nyo, kung ang desire ko ay magpastor, nung ako ay bata-bata pa, ang sasabihin ko sa inyo, hindi. Ang unang desire ko, sabi ko, magiging pilot ako. Kaya nga lamang na-damage ang isang mata ko noon, tinamaan ito, nung kami ay kasama ko yung kapatid ko, merong spring umano sa mata ko. So itong isang mata ko, medyo hindi ganun kalinaw. Hindi na ako 20/20 vision nung time na yun. Sabi ko, kinalimutan ko na. Sabi ko, magdodoktor na lang ako. Kaya pumasok ako sa medical course, sa FEU, MedTech. Pero ang daming ginawa ng Panginoon. Pero yung desire, wala. Pero may mga pagkakataon na kung gusto ni Lord ma-discover mo yung iyong vocation, maglalagay siya ng desire. So merong 5 questions to help you identify if your desire are from God. So hindi naman lahat ng desire kay Lord. Pero paano mo malalaman na yung desire na ito kay Lord? Number 1, question. What does the Bible say about the desires of my heart? Of course, the Word of God is the supreme authority. Kaya sasaliksikin mo, ito ba, godly ba yung desire ko na ito? Sino dito nagkaroon ka ng desire sa opposite sex? Titignan mo ang Word of God. Doon sa desire na yan. Tutugma ba yan sa Word of God? Na yan ba ay believer? Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, do not equally yoke with the unbeliever. So when assessing a desire, there's no better place to start than God's Word. Study what the Bible says about your desire. And as you read and meditate, ask God to reveal whether what you want to do is what is He leading you into. Kaya ang Panginoon, habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, makakatanggap ka ng Rema word na alam mo para sa iyo yon. Number 2, another question. Who have I been communing with? Sino ba yung mga tao, pinag-usapan natin, desire. Sino ba yung mga taong kasama mo palagi at pinakikinggan mo? Napakahalaga niyan.
Kasi diyan nagkakaroon ka ng desire. Sino dito, wala ka namang hilig sa mga maaanghang? Kakapanood mo ng Korean na mga telenovela. Later, mahilig ka na sa maanghang. Nagkakaroon ng desire. That is why kinakailangan aalamin mo sino ba lagi mong pinakikinggan. Who and what we give our attention to has so much influence over us that the kind of people around us determines our desires. Kaya mas magandang ang palagi nating pinakikinggan ay unang-una ang Panginoon, as we have our devotion, as we pray, and we listen to godly people. Ang sabi ng Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So we need to listen to God. Number 3, why do I want what I want? Bakit mo ba gusto yan? Okay? Dig deep to determine why you want what you want. Is it because of the prestige it would afford or the extra money you would earn? Or do you want it because it is an authentic expression of who you are and what you believe God has called you to do? Kaya ba gusto mo yung desire na yan dahil nararamdaman mo, naka-align yan kung sino ka? At sa magandang plano ng Panginoon para sa iyo. So talagang ini-evaluate natin yung mga desires namin. Hindi lang tayo basta yung sinasabi kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Number 4, has my desire been growing over time? Yan pala yun. Kapag si Lord naglagay ng desire, at kapag hindi yan galing kay Lord, one day, yung desire na yan, mag-fade lang din yan. If it's your calling, it will keep calling you. Mararamdaman mo yan. May mga time siguro, medyo, yung boses ng Diyos medyo humihina kasi mas lumalakas ang tinig ng mundo, pero muling maririnig mo ulit ang tinig at panawagan ng Panginoon. Ang sabi ng Jeremiah chapter 20 verse 9, but if I say, I will not mention Him or speak anymore in His name, His word is in my heart. Look at this. His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it. Indeed, I cannot. Patuloy na nakakausapin ka ng Panginoon. Actually, yan yung naranasan ko. Wala yung desire, pero patuloy na naririnig ko yung calling ng Panginoon sa akin. Pero tandaan ninyo, hindi pare-parehas. May mga nakakakwentuhan akong mga pastor, kausap ko nga yung kapatid kong pastor din, hindi ganon ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Yung iba masyadong dramatic, maraming mga something supernatural, ako walang ganon. Meron lang, alam ko, na yung parang yung fire, na paulit-ulit na tinatawag ako ng Panginoon. Number 5, ang pinakahuli, have I surrendered my desire to God? When we freely give our desires to God and choose to believe that He is good and has good plan for us, we can rest assured that He will confirm whether or not our desire is from Him. Ganun ang Lord. Kaya hindi nakakatakot magkamali sa calling natin kay Lord. Kasi gusto mong sumunod sa Kanya, pag nagkakamali ka, i-reroute ka ng Panginoon. I-detour ka ni Lord. Kasi alam ng Panginoon, ang nais ng puso mo, sumunod sa Kanya. I pray na dito sa topic natin, month of July, full blast calling, matanggap natin sa mga taong wala pang kaligtasan, regalo ng buhay na walang hanggan, maranasan nila yung calling of salvation. Pero tayong lahat na mga anak ng Diyos, matanggap natin yung calling of mission. We are all missionaries. And I pray that step by step, the Lord will reveal to you that specific vocation. May mga, hindi lahat tinawag magpastor. Amen. May mga nandito ngayon, tinawag ka ng Panginoon to be an entrepreneur, to be a businessman, a businesswoman, because the Lord will raise you up as end-time kingdom financier.
O gagamitin ka ng Panginoon sa academe. Ikaw ay teacher because God will use you to win students, to win other teachers. Kung saan ka dadalhin ng Panginoon, doon kanya gagamitin. Amen. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. Let us close our eyes right now. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, makita nawa ng bawat isa sa amin, makita naming lahat kung ganong sobrang kahalaga na madiscover namin at lakaran namin, Panginoon, ang inyong panawagan, ang inyong invitation, because the safest place, O God, is inside your will. Your calling to us. Unang-una, the calling of salvation, na kaming lahat ay natanggap ang regalong buhay na walang hanggan, na kaming lahat ay lumalakad sa mission namin, the fulfillment of world evangelization. At ganun din, Panginoon, step by step, nawa ay ma-unveil, ma-reveal sa inyong mga anak ang specific task, specific assignment, specific vocation. And I pray, O God, because you have given to us the vision of to plant 100 churches all over the world, I am praying, O God, ikaw din ang tumawag, Panginoon, ng mga church planters at ng mga pastors na gagamitin mo, Panginoon, to lead the body of Christ, to lead the church, O God, towards the fulfillment of our mission, the fulfillment of world evangelization. At alam po namin, sasamahan mo kami katulad ng iyong pangako. Hindi mo lamang kami bibigyan ng kakayanan, hindi mo lang kami pagkakalooban ng kapangyarihan, hindi lang provisions ang ipagkakaloob mo. Subalit sasamahan niyo po kami, Panginoon. Sigurado ang katagumpayan sa lahat ng lumalakad sa kalooban mo, aming Diyos. Thank you for the calling. Thank you because you are at work. Thank you because you are actively involved in our lives. And right now, we are claiming the victory. Come on, church. You are a child of God. We are children of God. We are not fighting for victory. We are fighting from victory. Receive that victories in your life. Panginoon, tinatanggap namin ang katagumpayan na nagmumula sa iyo from the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Because of His death and resurrection, kaming lahat ay mananagumpay na. Lalakad kami sa katagumpayan, tinutupad ang inyong panawagan sa amin pong mga buhay. Maraming pong salamat sa inyo pong makapangyarihang mga salita. We are not just hearers of the word, we are believers and doers of your word. Hallelujah, hallelujah. All of this we pray in the most powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.